Ika-23 ng Hulyo. Ako si Lorlyn Garcia Velarde. Hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, umano'y pananakit sa media sa PICC rally kinundena. Mga death threats online kasunod ng pagkasawi ng vlogger, kinundena ni Senador Risa Ontiveros. Ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, kumpiyansa ang House Prosecution Panel. Higit sa 41 million peso na illegal na droga sa parcel, nasabat ng Bureau of Customs. Regulatory gap sa bidding ng kuryente, inilantad ng ERC. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinanggap si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang Palace nitong Miyerkules. Si Rubio ay nasa bansa para sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Sa paghaharap ng dalawa, napagkasunduan na lalong palalakasin ng Pilipinas at Estados Unidos ang kooperasyon sa iba't ibang larangan. Kabilang din sa tinalakay ang pagtugon sa epekto ng sigalot sa gitnang silangan, pagpapaunlad ng AI, pagpapalakas ng depensa at seguridad at pagpapalawak ng ugnayang pang-ekonomiya. Nagpasalamat naman si Secretary Rubio sa Pangulo sa kanyang pagtanggap at binati ito sa matagumpay na pagho-host sa 2026 ASEAN Summit. Well, thank you for welcoming me. First of all, I want to congratulate you on a great job in hosting this conference, which in addition to being so critically important for the region, provides us the opportunity to interact with so many countries. It's also important to be here, I think just 3 weeks into our new ambassador here, who I know is going to do a great job. And Mr. President, thank you for welcoming us. And obviously, in addition to visiting here for the conference, we wanted to visit with you. You know how much the President holds you in high esteem. We had a very positive meeting last year in Washington. And then this is a country that has deep ties to the United States for many, many years. And it's a partnership that is only growing. And in light of recent events, I think more important than ever. And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship. Samantala, si Pangulong Marcos mismo ang nagsusulat ng kanyang speech para sa gaganaping State of the Nation address sa darating na Lunes. Ayon kay Yusek Castro, malapit nang matapos at nire-review ng Pangulo ang kanyang speech. Ayon pa kay Castro, hintayin na lamang kung ano ang sasabihin ng Pangulo at anya, siguradong hindi mawawala ang mga accomplishments ng administrasyon. Sa ngayon po, ang Pangulo po ay malapit na matapos at nire-review ang kanyang speech at hindi ko po maisasiwalat kung ano ang kanyang maaaring sabihin dahil hindi ko pa rin po nakikita at hindi ko pa rin po nadidinig kung anong kanyang sasabihin. Ano sasabihin po siguro ng Pangulo sa SONA ay mas maganda mapakinggan natin ito sa Lunes at ang patungkol po sa mga contractors, marami na pong mga contractors na sampahan ng kaso. At yung ilan po siguro ay kung wala pang ebidensya, ay hindi po masasampahan pa ng kaso. Samantala, nagdeklara na ang Quezon City Government at ang City of Manila na wala pong pasok sa mga mag-aaral sa pribado at pampublikong paaralan sa darating na Lunes bilang pagbibigay daan sa SONA. Kinundena ni dating Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate ang umano'y marahas na pagdispersa ng pulisya sa Anti-Pax Silica Rally sa Philippine International Convention Center o PICC. Iginiit niya na ang naging aksyon ng mga otoridad ay paglabag sa karapatan ng malayang pamamahayag at mapayapang pagtitipon. Tinuligsa rin niya ang paliwanag ng Philippine National Police na napagkamalan lamang nilang mga rallyista ang mga accredited media personnel. Nanawagan si Zarate sa Commission on Human Rights at
Office of the Ombudsman na magsagawa ng agarang investigasyon at papanagutin ang mga sangkot na pulis. Kinundena ni Senadora Risa Hontiveros ang sunod-sunod na death threats at ang mga komento sa social media na umano'y naghihikayat ng karahasan matapos ang pagkamatay ng vlogger na si Mima Alicia. Ayon sa Senadora, kabilang siya sa mga tina-target ng mga banta sa internet. Sinabi niyang isinumiti na sa National Bureau of Investigation ang mga pangalan at screenshots ng daan-daang social media users na umano'y nagbanta sa kanyang buhay. Giit ni Hontiveros, hindi dapat maging normal ang pagbabanta sa buhay ng kapwa sa kabila ng magkakaibang paniniwalang politikal. Para sa ating ulat panahon, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang Tropical Depression Quiapo na huling namataan sa silangan ng Central Luzon habang pinalalakas din ito ang Southwest Monsoon o habagat. Inaasahan ang kalat-kalat hanggang sa malalakas na pag-ulan sa Mindanao, Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Bicol Region, Eastern Visayas at Romblon. Samantala, makakaranas naman ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na mag-monitor sa mga abiso ng pag-asa at lokal na pamahalaan. Susunod sa News Force. Ebidensya laban kay VP Sara sa impeachment trial, kumpiyansa ang House Prosec. Higit sa 41 milyon na iligal na droga sa parcel na sabat ng BOC. Regulatory gap sa bidding ng kuryente inilantad ng ERC. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.